Isa ito sa mga pinaka-importanteng topic na i-discuss ko about sa diabetes. Ito ay ang pagkakaroon ng diabetes ng mga chikiting. Meron tayong dalawang klase ng diabetes, type 1 at type 2. Ngayon, ano yung pinagkaiba nila? Actually, ang pinaka-common sa mga bata ay tinatawag nating type 1 diabetes mellitus. Ito ay isang autoimmune disorder kung saan hindi nagpro-produce ng kahit anong insulin ang pancreas ng isang bata. For example, Gary Valenciano, maintenance niya ang insulin. So, lifetime na siyang mag-take ng insulin at laging namomonitor ang kanyang blood glucose level. Alright, so ang pangalawang klase ng diabetes, tinatawag nating type 2 diabetes mellitus. Very common ito sa adult, pero dahil sa sedentary lifestyle at increased number of obesity sa mga bata ngayon, naging susceptible na din sila sa ganitong klase ng diabetes. Malaking factor din ang family history. So, kapag may sibling or other family members na mayroong diabetes, it can increase their risk of developing one. Another thing is yung exposure ng mga bata sa different types of food na uncontrolled na ang sugar content. Yung mga processed foods, juice, sodas, tapos wala silang physical activity. So, naiipon lang ng naiipon ang sugar sa katawan ng mga bata at hirap na hirap yung pancreas nila upang i-compensate yung insulin na kinakailangan ng katawan. Okay, so pumunta naman tayo sa complications ng type 1 at type 2 diabetes mellitus. Sa type 1 diabetes mellitus, may tinatawag tayong diabetic ketoacidosis. So, ang nangyayari dito, ang taas ng glucose level sa blood, tapos produce pa rin ang liver natin ng additional glucose kasi parang walang nangyayari. Wala pa rin akong energy. E paano ba naman kasi wala ngang insulin na magdadala ng mga glucose nito from blood into cells so hindi siya magamit as energy. So ano ngayon ang gagawin ng katawan natin? Mayroon tayong tinatawag na compensatory mechanism. Ang gagawin ng katawan, kukunin ang mga fat deposits, rapidly metabolize it into energy, at ang byproduct nito ay tinatawag nating ketones. Ang mga ketones na ito ay very dangerous and it can lead to coma. Alright, so mapunta naman tayo sa type 2 diabetes mellitus complication. Meron tayong tinatawag na hyperosmolar, hyperglycemic state, kung saan sobrang taas ng glucose level ng isang tao. Usually common to sa matatanda, pero nangyayari din to sa mga bata na mayroong type 2 diabetes mellitus. So basically, walang ketones na involved dito. Ang nangyayari lamang ay sobrang taas ng glucose level ng isang bata that can cause dehydration and can also lead to coma. So, parehas lang sila ng endpoint. Ano nga ba yung mga simptomas na pwedeng makita sa isang bata na may mataas na blood sugar level? Una, palainom. So, hingi siya ng tubig. Kasi nga, kapag mataas ang sugar level ng isang bata, nagkakaroon ng dehydration. So, compensatory na hingi ng tubig ang bata. Pangalawa ay laging gutom ang bata. Bakit nga ba? Kasi nga yung glucose hindi napupunta sa cells, maghanap ng pagkain ang katawan natin to compensate sa energy na kailangan niya. Pangatlo, frequent urination, especially at night. So, you have to check kung normal pa ba yung pag-ihi ng mga anak ninyo, ilang beses ba siyang umiihi sa gabi. Bakit nangyayari yon? Ganito yan, kada inom ng bata ng tubig, ang mangyayari is, ihi din siya ng ihi. Alright, so ano ba yung mga symptoms na pwede nating makita sa mga batang may ganitong condition? Una is itchiness on the private areas or sa mga singit ng mga bata. Bakit ito nangyayari? Kasi nga tumataas yung bacterial growth kapag mataas ang sugar level sa katawan. Pangalawa is sobrang hirap gumaling ng mga sugat nila. Pangatlo is yung blurring of eyesight, nandalabo yung mata. I discussed that one on my previous video, you can check that out. At yung lagi silang pagod, parang hapong-hapo yung mga bata. Okay, so kung nakikitaan mo ng ganitong sintomas yung mga anak mo, you have to consult your doctor. You have to be vigilant in monitoring your kids. So, paano nga ba natin maiiwasan specifically ang type 2 diabetes mellitus? So, yung balanced diet ng mga bata, iwasan na yung mga processed foods, specifically yung mga drinks, juices, sodas, those kind of stuff is really harmful for their bodies. The thing is that, let them play. Let them have activity. Do not limit them sa pagga-gadget lang, pagsa-cellphone and all. You have to let them be active. Another thing is that, instill discipline early.
Walang kontrol ang mga bata sa kung ano yung mga kinakain at iniinom nila. But we have. So please be vigilant, monitor your kids, and seek immediate help and consult your doctors. Thank you again for watching. See you next time.